Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Ang mga kanal ng irigasyon ang daluyan ng patubig para sa mga taniman sa bukid. Pero sa ating kwento ngayong gabi, naging daluyan ito hindi lang ng tubig para sa mga pananim, kundi pati na rin sa mga misteryo sa isang liblib na bukid. Ano nga bang kababalaghan ang dumadaloy dito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at sabay-sabay nating alamin ang hiwaga sa kanal ng irigasyon. Dito lamang yan sa Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Si Aiza, laking syudad, pero kinailangang lumipat sa probinsya para mabantayan ang sakitin niyang lola. Iyon ang pakiusap sa kanya ng kanyang nanay na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang lola. Pinagbigyan naman iyon ni Aiza dahil gusto rin niyang masubukan ang buhay sa probinsya. Lalo na ang pagtira sa bukid. Ang bahay kasi ni Aiza sa probinsya, nasa sentro ng isang payak na bukid. Malapit din iyon sa kanal ng irigasyon. Natatandaan pa ni Aiza tuwing bakasyon sa eskwela nung bata pa lamang siya, madalas siyang naliligo sa irigasyon kasama ang kanyang mga kalaro. Kaya lang ipinagbawal na ang pagligo roon mula noong may mangilan-ngilang tao na tinangay ng irigasyon, lalo kapag malakas ang pakawala ng tubig sa dam na nakakonekta roon. Namatay ang mga tinangay ng irigasyon na iyon. Mula noon, wala ng ibang taong nakita pang lumangoy doon. Maliban sa mga iniligtas ng nasabing irigasyon. Hindi lingid sa kaalaman ni Aiza ang mga usap-usapan na nagliligtas daw ang irigasyon na iyon ng mga taong nagtatangkang magpakamatay sa dam. Ang dam na iyon ay nakakonekta sa kanal ng irigasyon ni Aiza. Isang palaisipan iyon sa lahat dahil imposibleng may mabuhay sa lakas ng agos ng tubig doon. Walang pwedeng santuhin ang malakas na agos. Saksi si Aiza nung bata pa lamang siya kung paanong lunurin ng irigasyon ang mga sumusubok na lumangoy doon. Pero sabi ng lola ni Aiza, mula raw nung pinatigil na ang pagligo roon ng mga tao, saka naman biglang nagliligtas ang irigasyon ng mga nagtatangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa nakakonektang dam. Mula nga nung bumalik si Aiza sa probinsya nila, walang ibang ginawa ang lola niya kundi ikuwento ang mga himalang nagawa ng irigasyon. Kinuwento ng kanyang lola kung ilang taon na ang inanod doon, hindi para mamatay kundi para iligtas at bigyan ng ikalawang pagkakataong mabuhay. Kaya nga raw ang mga pulis doon dumidiretso sa irigasyon kung meron silang hinahanap na nawawalang tao. Baka raw kasi doon inanod sa irigasyon na iyon.
Hindi naman sana magkakaroon pa ng interes tungkol doon si Aiza dahil hindi siya naniniwalang naghihimala at nagliligtas ang irigasyon. Pero isang araw, ipinakita ng irigasyon na totoo ang himala nito. Isang gabi, habang nagliligpit ng pinagkainan sina Aiza at ang kanyang lola, bigla na lang may malakas na kumatok sa kanilang pinto. Mabilis na pinagbuksan iyon ng lola ni Aiza. Bumungad sa kanila ang isang babaeng basang-basa. Umiiyak, nagpapasaklolo kina Aiza. Pinapasok ito ng kanyang lola at nagpakwento kung anong nangyari sa kanya. Niligtas po ako ng irigasyon. Maikling sagot ng babae. Paanong iniligtas? Tanong ni Aiza. Tumalon ako sa dam para tapusin na ang buhay ko. Tinangay na nga ako ng agos eh. Alam kong iyon na ang katapusan ko. Pero habang inaagos ako, nakakita ko ng bangka na papalapit sa akin. At isang batang lalaking nakaputi ang nagsasagwan sa bangka. Hinila niya ako pasakay ng bangka nang makalapit siya sa akin. Sagot ng babae. Doon na nga sumingit sa usapan ang lola ni Aiza. Dinala ka ng batang lalaking iyon dito sa irigasyon namin? Tumango naman ang babae at saka ngumiti. Opo, ang sabi niya sa akin, hindi ko pa oras. Doon ako nawalan ng malay at nang magising ako nasa gilid na ako ng irigasyon. Napangiti rin ng lola sa narinig at saka nagsalita. Totoo talagang naghihimala ang irigasyon. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Totoo nga kaya ang himala sa irigasyon? Totoo nga kaya ang batang lalaki na nagsasagwan sa dam para magligtas ng mga taong hindi pa oras na mawala sa mundo? Ito ang mga naging katanungan sa isip ni Aiza. Gusto niyang mapatunayan dahil aminado siyang malaki pa rin ang alinlangan niya kung totoo ang kinukwento ng babae sa kanila. Sabi nga niya, hanggat hindi siya mismo ang nakakasaksi, hindi siya pwedeng maniwala. Mula nung nagkwento ang nakaligtas na babae tungkol sa batang lalaki na nagsasagwan ng bangka, ikinalat na iyon ng lola ni Aiza sa kanilang lugar. Panay ang bida niya na totoong mapaghimala ang irigasyon, na totoong nagliligtas ito. Lahat ng napagkwentuhan ng kanyang lola ay naniwala sa kanya. Naniniwala sila sa batang lalaki na nagsasagwan ng bangka. Ayon kasi sa mga matatanda roon, iyon daw ang kaluluwa ng batang lalaki na naging unang alay sa dam. Ginawa raw alay ang batang lalaki para tumibay ang dam at magbantay doon. Hindi masama ang batang lalaki. Hindi raw ito naghinanakit na ginawa siyang alay ng mga gumawa ng dam. Bagkus naging instrumento raw siya ng Diyos para iligtas ang mga taong nalulunod sa dam. Nalaman nga rin ni Aiza na sikat ang batang lalaki na iyon sa ibang karatig na probinsya. Marami na raw kasi itong nailigtas doon. Kaya naman taon-taon, lalo tuwing dulong linggo ng Marso,
Nag-aalay daw ng itlog at kakanin ang mga tao sa dam bilang pasasalamat sa batang lalaki. Pati nga ang lola ni Aiza nag-alay na rin ng itlog at kakanin. Pero sa irigasyon niya iyon iniwan. Sabi naman kasi ng lola niya, dadaan pa rin naman daw doon ang batang lalaki. Nagtirik din ito ng kandila at pagkatapos ay nag-alay ng dasal. Tahimik namang nagmamasid si Aiza. Nagtatalo pa rin ang kanyang isip at puso kung dapat ba siyang maniwala sa mga kwento ng batang nagsasagwan ng bangka. Pagkatapos magdasal ng kanyang lola, inaya na nitong pumasok si Aiza sa loob ng bahay. Pero tumanggi siya. Sinabi niyang babantayan nga lang niya ang itlog at kakanin na alin ng kanyang lola. Baka raw kasi kainin ng mga ligaw na hayop doon. Tumangulang ang kanyang lola at saka iniwan ng mag-isa si Aiza sa gilid ng irigasyon. Wala naman talagang balak si Aiza na bantayan ang itlog at kakanin. Gusto lang niyang malaman kung magpapakita sa kanya ang batang lalaki para kunin ang inalay ng kanyang lola na pagkain. Bandang 6:00 iyon ng hapon. Napakaganda ng paligid ng mga oras na iyon dahil nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Naaliw si Aiza sa pagtingin sa napakagandang kulay kahel na kalangitan. Kaya hindi na nito namalayan ang paglitaw ng bangka sa irigasyon. Sakay nito ang batang nakaputi, isang batang lalaki na kinukwento nga noon ng babaeng nakaligtas na tumalon sa dam. Nagsasagwan ito dahan-dahan papalapit kay Aiza. Sakalang nawala ang atensyon ni Aiza sa kalangitan nang marinig niya ang lumalakas na tunog ng agos ng irigasyon. At doon na niya nakita ang batang lalaking nagsasagwan. Hindi makapaniwala si Aiza. Hindi ito makagalaw. Lalo na nung nakalapit na ang batang lalaki sa kanyang pwesto. Kung saan nag-alay ang lola ni Aiza ng itlog at kakanin. Bumaba sa bangka ang batang lalaki at nilapitan ang itlog at kakaning nasa tabi ni Aiza. Hindi pa rin nakagalaw si Aiza noong mga oras na iyon. Hindi siya natatakot pero namamangha siya. Lalo na nung tumabi sa kanya ang batang lalaki para kainin ng itlog at kakanin. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Saka palang naniwala si Aiza nang makita at makatabi pa niya ang batang lalaking nasa bangka. Pero hindi niya iyon sinabi sa kanyang lola. Baka kasi kulitin lang siya nito at baka palagi na itong mag-abang sa irigasyon para lang makita ang batang lalaki. At sa totoo lang, gusto niya kasing makaharap muli ang batang lalaki. May gusto kasi siyang itanong. Pakiramdam niya masasagot ng batang lalaki ang matagal ng katanungan ng kanyang puso. Tuwing hapon, tumatambay si Aiza sa gilid ng irigasyon para abangan ang pagsasagwan ng batang lalaki sa bangka. Pero lumipas na ang ilang hapon, hindi pa rin nagpakita ang batang lalaki.
Nagsimula na nga rin siyang mag-alay ng itlog at kakanin, pero hindi pa rin ito nagpakita sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan ni Aiza na tunguhin na ang dam na pinagmulan ng batang lalaki sa bangka. Umaga nang pumunta si Aiza sa dam. May dala itong itlog at kakanin bilang alay. Hawak lamang niya iyon habang nakaharap sa dam. Nakakatakot ang itsura ng dam. Napakalakas kasi ng agos. Parang gustong laging manghila. Kahit sinong mahulog doon, siguradong hindi makakaligtas. Pero sa tulong ng misteryosong batang lalaki sa bangka, nagkakaroon ng himala at naililigtas ang mga taong nahuhulog sa dam. Painit na ng painit sa paligid ng dam dahil malapit na ngang magtanghali. Pero hindi pa rin lumilitaw ang batang lalaki sa bangka. Nawawalan na ng pag-asa si Aiza na makita ito. Pero kailangan niyang makita ang batang lalaki. Naghahanap talaga ng sagot ang malungkot niyang puso at pakiramdam niya ang batang lalaki ang makakasagot nito. Habang iniisip nito ang tanong sa batang lalaki, bigla na lang napapikit si Aiza. Bigla nitong sinariwa ang nangyari sa kanyang nakaraan na matagal din niyang sinikreto sa lahat. Doon na siya napaluha dahil muli na naman niyang naramdaman ang sakit. Halos 5 minuto rin siyang nakapikit at nang imulat na niya ang kanyang mata, doon na sinagot ang kanyang hiling na makita ang batang lalaki sa bangka. Napangiti si Aiza, lalo na nung nagsasagwan na palapit sa kanya ang batang lalaki sa bangka. Nang tuluyan ng makarating ang bangka ng batang lalaki sa harapan ni Aiza, inabot ng batang lalaki ang kanyang kamay para kunin ang alay ni Aiza na itlog at kakanin para sa kanya. Ibinulsa iyon ng batang lalaki. At pagkatapos ay inabot muli nito ang kanyang kamay kay Aiza. Gusto pala siyang isakay ng batang lalaki sa bangka. Nagpaunlak naman si Aiza. Sumakay na ito sa bangka kasama ang batang lalaki. Tahimik na nagsagwan ang batang lalaki habang si Aiza naman ay nakatitig lang sa kanya. Humahanap ng tiyempo kung kailan siya makakapagtanong sa batang lalaki. Nabalot lang ng katahimikan ng bangka. Tanging ang agos lang ng tubig sa dam ang maririnig. Nagsagwa na ang batang lalaki sa direksyon ng irigasyon ni Aiza. Mukhang ihahatid na siya ron ng batang lalaki. Kaya bago pa man sila makarating sa irigasyon, nilakasan na ni Aiza ang kanyang loob at nagtanong, "Bata, namatay ang 1 taong gulang na anak ko, may ilang taon na nakakaraan. Pwede mo ba akong tulungan para makita at mayakap siya kahit 1 beses lang? Kahit sandali lang?" Malungkot na pakiusap ni Aiza. Pero hindi sumagot ang batang lalaki. Nagpatuloy lang ito sa pagsagwan. Doon na mas lalong nalungkot si Aiza dahil bigo siyang mapagbigyan sa kahilingan niyang muling makasama ang kanyang namatay na anak kahit 1 beses lang, kahit ilang segundo lang.
Natahimik na lang si Aiza at hinintay na lang na makasagwa ng batang lalaki patungo sa irigasyon. Habang papalapit sila sa irigasyon, nakarinig si Aiza ng matitinis na iyakan. Panay ang lingon niya kung saan nagmumula ang iyakan. At nasagot lang ang kanyang paghahanap nang makalapit na sila sa irigasyon. Maraming tao ang nakapalibot sa gilid ng irigasyon. Nang huminto na ang bangka, nagmadali nang bumaba roon si Aiza para lapitan ang mga nagkukumpol-kumpol na tao sa gilid ng irigasyon. At habang papalapit siya, nakarinig siya ng pamilyar na iyak. Iyak iyon ng kanyang lola. Nakaramdam ng kaba si Aiza lalo na nung tuluyan na siyang makalapit sa mga tao. At doon, nakita niya ang kanyang lola na nakaluhod sa lupa habang yakap at namumutla at basang katawan ni Aiza. Halatang wala na itong buhay. Nanginginig si Aiza sa kanyang natunghayan. Patay na siya? Sinubukan nitong lapitan ng kanyang bangkay at yakapin ang kanyang nagluluksang lola pero parang may nagtutulak sa kanya palayo. Hindi niya magawang hawakan kahit sinong tao sa kanyang paligid. Para siyang napapaso. Ganun nga kaya ang pakiramdam ng mga kaluluwa? Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak na lang. Patay na siya. Lumingon siya sa pwesto ng bangka at sa batang lalaki. Inaabot ng batang lalaki ang kamay niya kay Aiza para muling bumalik sa bangka. Sa pagkakataong iyon, alam niyang hinatid lang siya ng batang lalaki sa irigasyon para magpaalam. Pero pagkatapos noon, kailangan na niyang sumampa muli sa bangka dahil ihahatid na siya ng batang lalaki sa kabilang buhay. Nakatitig kay Aiza ang batang lalaki. Hinihintay ang kanyang paglapit sa bangka pero panay ang iling niya. Ayaw pa niyang tumawid sa kabilang buhay. Maya-maya pa'y biglang may narinig siyang umiiyak sa bangka. Pamilyar siya sa iyak na iyon. Iyak ng isang sanggol. Isang sanggol na ilang taon din niyang pinagluluksa. Doon na lumapit si Aiza sa bangka at doon na rin nasagot ang kanyang hiling at katanungan sa batang lalaki. Nasa bangka ang kanyang yumaong anak at nag-aabang ng yakap sa kanya. Agad siyang sumampa sa bangka at niyakap ang kanyang yumaong anak. Sa wakas, nagkita na rin sila. Tumingin si Aiza sa batang lalaki at saka tumango. Tara na, handa na ako. Itawid mo na kami ng anak ko. Ngumiti ang batang lalaki at saka nagsagwan na ito patungo sa kabilang buhay. Liham ng gabi. Liham ng gabi.